Hello, my dear. Hello, hello, hello. Taurus. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 27, 2026. So, ire-reverse natin yung reading natin ngayon. Sa mga nakarang reading na una ang Oracle card, this time uunahin natin ang Tarot and then parang mag-additional message na lang tayo. Like, kung ano sasabihin ng Oracle card. I think mas maganda yon. Compare na unahin natin yung Oracle card, unahin natin yung Tarot. Okay? Para magiging ano na lang siya, advice, parang ganon. Okay? So, thank you so much po. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. And I would like to say thank you also sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana yung mga readings na ginagawa natin or ginagawa ko ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay, let's go na tayo my dear Taurus. July 27. Tingnan natin kung anong meron today. Okay. We have here the energy of the star and the page of wands. Okay. So, ang nakukuha ko dito is, teka, the three of and the four of wands. Okay, the three of wands and the four of wands. Okay, so hinanap ko kaagad yung binabalance ni star. Kasi meron na tayong wands dito. Sa mga hindi nakakaalam, pag nagbabasa ako ng star or si star, lagi ang may binabalance. The number 3 and the number 4. And kukuha ako ng binabalance niya sa kanyang partner na cards, which is si page of wands. Okay, so wands. So this is the 3 of wands and the 4 of wands. Maganda to my dear, kasi ang nakukuha ko dito is you are being guided, okay, sa journey na tinatahak mo, whatever it is, okay? Parang nangangamoy success talaga siya kasi meron ka ditong energy ng 4 of wands, okay? So, baka naman hanapin na, nasan yung Four of Wands? Sa tarot card kasi, teka paliwanag ko lang na mabilisan kasi ayoko nang makipagbardagulan sa comment section, ha? Eto, bakit, alam mo nagtataka ako minsan, bakit nag-a-accept ako ng oras magpaliwanag? Pero siguro, kailangan talaga, no? Comment down below, kailangan ko ba talagang magpaliwanag? Oo, kailangan ko naman talagang magpaliwanag. Okay. Ganito kasi ako magbasa ng star card. Hindi lang ako nakatingin lang dito at saka yung meaning na nakukuha sa internet, okay? Nung unang tingin ko sa star card, napansin ko kaagad na ang star card ay merong 8 star. Okay, which is representation ng lahat ng number 8 sa tarot. Okay. And then, napansin ko na hiwala yung star. Merong isang star sa gitna, meron din tatlong star dito, and then merong apat na star dito. So, nung una, hindi ko talaga maintindihan, my dear. Like, okay, ano ba yon? And then eventually, na-realize ko na merong binabalance si star. And that is the representation ng tatlong star sa kabila at saka nung apat na star sa kabila, which is kung ano yung binabalance ni star. So, hinanap ko ng ginanap after how many years kung ano yung binabalance ni star, and doon ko napagtanto na kung ano yung kasama niya na card, yun yung kanyang binabalance, which is this time, the energy of wands. Kuha po ba? Kasi pag nagsasalita ako ng ibang cards or ng ibang tarot na hindi nakikita sa table, may nagre-react sa comment section. So I hope nabigyan ng justice, nabigyan ng katarungan, yung mga napapakamot dyan ng kanilang ulo kung saan ko kinukuha yung aking mga sinasabi. For today's reading, meron tayong 3 of Wands and the 4 of Wands sa katauhan or sa energy ni Star. Okay, so I love the energy. Inabot tayo ng 4 minutes doon. Okay, so I love the energy, my dear, ng ating star card. Okay? Kasi sinasabi dito, ang 3 of Wands is energy of moving forward and the 4 of Wands is energy of success. Okay? So,
you are being guided, my dear. Sa araw na to, you are being guided na mag-start, na mag-create. Today, you will be very, very creative. Today, you will be doing something na will be beneficial, my dear, sa iyong buhay. Okay, sabihin na lang natin. Ang ganda ng energy niya, my dear. Okay, I love the energy. Okay, next card tayo. Bilisan natin kasi meron pa tayong oracle card. Actually, sa akin, I have all the time in the world. Taray! I have all the time in the world. Hindi, ayoko lang na naiinip kayo. So, ako na yung mag-a-adjust. Anyway, let me see. Next row tayo. Kung ano na naman sinasabi ko. Kung ano na naman sinasabi. We have here the energy of the Two of Sword. Pakiclarify po ang ating Two of Sword. Ano nangyayari? Ang Two of Sword is energy na medyo stagnant and the energy of the lovers. Okay. Mhm. So, hindi ko siya gusto because of there's a tendency, my dear, na medyo nandun ka pa rin sa moment na medyo nabubulagan ka pa rin about sa mga tao sa paligid mo, okay? Because this is energy of the lover. So, ayoko lang siya i-close sa relationship, like family, friends, and relationship is welcome, okay? To the point na merong two of swords, this is not good. Kasi posibleng homohopia ka pa rin or umaasa ka pa rin talaga, my dear, na one of this day magkakaroon ng lovers na energy. And hindi to all about love. This is not all about the lovey-dovey, the sweetie-sweetie. No, hindi to yon. Kung two of cups pa, okay pa siguro. Kaso, this is the lovers. Ang lovers card, my dear, para sa akin, is energy ng teamwork, clear communication, and energy ng 'di ba, collaboration, okay, teamwork. So, ang kwento kasi nito, my dear, is kailangan nilang tahakin ngayon yung journey ng sabay. Kinakailangan nilang magtulungan along the journey. So, meron kang energy ng Two of Swords. So, definitely, siguro humohopya ka pa rin talaga. You are hoping, you are praying na darating yung araw na parang magkakaroon ng tulungan, magkakaroon ng collaboration along the way. Total, okay naman yung energy mo. Baka meron mga tao na mamomotivate din sila, my dear, na makipagtulungan. So, yun ang nakukuha ko dito. Pero kung medyo ilalabas ko siya sa energy mo, I think merong tao na medyo takot siyang mag-explore or takot siya na may kinakatakutan siya. Okay, parang ganon. Like, ayaw niyang umalis sa comfort zone niya. That's what I'm getting over here. Kung ilalabas ko sa energy mo, my dear. Pero kung sa energy mo lang talaga siya ipapasok ko lang, sa energy mo lang, this is energy of hope. Okay? Like, umaasa ka na darating yung araw or magiging okay din, ganun, magkakasundo, yung mga ganyan. Okay. Anyway, let me see. What is this? Okay, dalawang card, tatlong card, okay. First card natin is the energy of the devil. Pang ilang, ano na, teka lang ha. And we have here the energy of the nine of sword, okay. Distraction. This is a clear energy, my dear, ng distraction, okay. So, may mga gumugulo sa isipan mo, my dear, okay? And so far, papunta tayo dito, hindi ko siya nagugustuhan kasi maganda yung first row natin. Ibig sabihin, you are guided, papunta sa success, like kung ano man yung tinatahak mo ngayon or ginagawa mo ngayon is like it's giving this positive energy or may pag-asa dyan, my dear. Parang kung naguhukay ka ngayon, sure na may ginto dyan. Parang gano'n na sinasabi, my dear. Pero sa energy kasi ng Two of Sword, the Lovers, the Devil, and the Nine of Sword, may tension dito. And so far, I think ang tension ay nanggagaling sa labas. Mayroong mga energy, my dear, na ayaw makipag-cooperate or ayaw makipagtulungan. That's what I'm getting. Sa energy ng Devil and the Nine of Sword, this is energy of parang binibigyan ka ng anxiety or parang binibigyan ka ng alam mo yun, yung parang uneasy na energy. We have here the energy of the hangman, okay? Be careful ka ngayong araw na to, my dear, ha? Kasi there's a tendency, my dear, na meron mga tao na gusto nilang
i-sabotage yung energy. Let us just call it sabotage, okay? Na parang kahit na sabihin mo na you are being guided or nasa tamang lugar ka sa ginagawa mo, eh pwede nila sabihin na no, wala ka sa tamang lugar. Like you need to quit or magpahinga ka muna or maybe a sign of like relax ka lang, 'di ba? Take it easy, 'di ba? Bakit ka nagmamadali? Halika muna. Alam mo yung typical my dear na parang may nagiinuman sa kanto, tapos meron kang pupuntahan, and then tatawagin ka, and then sasabihin sa'yo, "Halika muna dito, uminom ka muna dito, upo ka muna dito." Yung parang gano'n, 'no? I can feel that certain negative na energy na parang hinihila ka ng hinihila ka ng hinihila. And so far, dito ko nakukuha sa energy ng Devil at saka ng Nine of Sword, okay? Devil at saka Nine of Sword. Dito naman sa energy ng Two of Sword at saka ng The Lovers, this is more on, I think, nasa area 'to ng iyong puso, yung typical my dear na parang hindi pa talaga nagsi-sink in or hindi pa talaga nagma-marinate sa'yo my dear, na possible na kung sino man 'tong tinutukoy dito my dear na tao ay wala na talaga siyang chance, okay? Like hindi na talaga 'to magbabago or whatever, parang gano'n, okay? Like you are hoping na darating yung araw na magkakaroon ng tulungan or magkakaroon ng collaboration or magkakaroon ng change or magkakaintindihan, magkakaunawaan. Pero based on the energy, parang sinasabi dito na parang suntok sa buwan yung gusto mong mangyari. Let me see, my dear. We have here the energy of the Seven of Wands. Okay. So, my dear, kailangan mong protektahan tong nangyayari sa'yo as of this moment. Like, you need to guard yourself, my dear, from this negative energy, my dear, na gustong pumasok sa personal space mo. Because I have this strong feeling, my dear, na merong mga tao na gusto nilang pumasok sa personal space mo because gusto lang talaga nila na isabotage kung ano man tong nangyayari sa'yo or possible na mangyayari sa'yo, my dear. Okay? That's what I'm getting. Okay? I bottom deck of the card is the energy of the Three of Cups. May celebration very, very soon. Mukhang meron yatang gusto makiparty-party with you. Okay? So, continuous lang, my dear. Okay, sa ginagawa mo, this is giving this positive na energy, pero at the same time, learn how to process energy, matuto ka, my dear, na gamitin yung iyong discernment, okay? Or matuto ka na kilatisin yung mga tao na gustong pumasok sa buhay mo or the information na nare-receive mo every day. Hindi lang siya basta yung information na sinasabi ng bibig, my dear, even though the body language. Yung kilos ng mga tao, my dear, it will be very, very obvious, my dear, na parang there is something off or parang merong mali, okay? So, you need to be aware, okay, sa mga kinikilos nila, okay? Let me see, my dear. Kuha tayo ng oracle card for today. What is this? We have here clickbait. Empty promise. Yes, I don't like this. You want to believe this story? Aha. Clickbait. Ano sabi ko kanina? Be careful ka sa mga tao today. And there's a tendency na merong clickbait. Okay? It makes sense, my dear. It makes sense. Clickbait, okay? Like, ano, pag clickbait mo yun, yung parang very promising. Something na very promising. Like, ano ba yung mga napapanood natin sa Facebook? Normally, yung mga link, di ba? Makikita mo parang may nagsasabunutan, may nagbubugbugan, tapos i-click mo, akala mo mapapanood mo na. Tapos dadaling ka niya sa ibang website or something. Magugulat ka pa, parang hindi naman to related doon sa ano, 'di ba? Makikita mo doon Casino Plus. Yung mga gano'n, 'di ba? Hindi naman to ano kasi nga chismosa ka kaya klinik mo yung link, 'di ba? Kasi chismosa ka nga talaga. Gusto mo makichismis kung anong bugbugan, gano'n. Eh dinala ka sa Casino Plus. 'Di ba? Oh, ngayon niyayaya ka magsugal, 'di ba? Subukan mo magsugal ay naku. No, I don't promote that. I don't promote that. Okay. This is energy of clickbait, my dear Taurus. Be careful, be careful. Okay, next card tayo. I made the right decision na ihuli siya. Yes, kasi naglalagay siya ngayon ng parang spice. Parang naglalagay siya ng juice. Okay, sa reading natin. I like it. Okay, let me see, my dear. Meron ka ng clickbait and yung tension talaga, my dears, nanggagaling sa labas. Wala naman talaga sa iyo yung problema.
It is just more on gusto ka lang talaga nilang maapektuhan ng energy nila. Okay, what is this? We have here the deep dive, focus, flow state, productivity, mystery, and concentration. Okay. So you need to concentrate, my dear. Okay? Kasi definitely meron talaga mga distraction today. And nasabi ko na, my dear, you are guided. Okay? Maniwala ka sa akin that you are guided ng whatever you are doing right now will lead to a something na posibleng, ayoko naman sabihin na bonggang-bongga talaga, pero sabihin na natin something na stable. Something that talagang matutuwa ka talaga. So, learn how to focus sa kung anong ginagawa mo, and sabi ko nga kanina, matuto ka na kilatisin hindi lang sa kilos, pati na hindi lang sa salita, pati na rin sa kilos ng mga tao ngayong araw na ito. And matuto ka na pakinggan kung ano yung sinasabi ng intuition mo, because I have this strong feeling na meron mga tao na hindi na talaga sila magbabago kasi, my dear, ang ahas ay nagpapalit lang yan ng balat, pero ahas pa rin yan, my dear. Lumalaki lang yan kasi, 'di ba? Basta, yun na yun. And pag nagpapalit ang ahas ng balat, ibig sabihin lumalaki siya. At pag lumalaki siya, my dear, mas ibig sabihin, mas malaki yung chance, my dear, na pag nilingkis ka niya this time, talagang hindi ka na talaga makakahinga. So, you need to be very, very careful. Okay? So, my dear Taurus, yan po nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 27, 2026. Kagaya po na lagi kong nasasabi or nasasambit, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye. Take care of yourself.